Isang araw, may hinabol na isang magnanakaw si Saitama, at nang maabutan niya ito ay aksidenteng napunit ang kanyang damit. Pinagtawanan siya ng magnanakaw kaya binugbog niya ito ng matindi. Pagkatapos nun ay pumunta si Saitama sa isang patahian para ipatahi ang napunit niyang damit. Naawa ang may-ari ng patahian kay Saitama kaya nais nitong gumawa ng hero suit na hindi napupunit para sa kanya. Natuwa na sana si Saitama, pero nang makita niya ang disenyo ng hero suit ay sobra siyang napangitan. Ganun pa man, ayaw ni Saitama na tanggihan ang mabuting alok ng may-ari kaya nagpalusot na lang siya sa pagsasabing gusto niya pa ring suotin ang luma niyang damit dahil ayaw niyang kalimutan ang dating siya, at pinaniwalaan naman ito ng may-ari. Bago siya umalis, sinabihan siya ng may-ari ng patahian na mag-ingat dahil mas lalong nagiging delikado na ang kanilang lugar, at ang patunay nito ay ang pagsasara ng maraming tindahan. Sa kung saan, sinabi ng isang miyembro ng gang sa kanyang boss na malapit na nilang makuha ang titulo ng patahian. Lumalabas na binibili ng boss ang lahat ng tindahan sa lugar para wasakin ang mga ito. Samantala, habang naglalakad pa uwi, napagtanto ni Saitama na dumarami nga ang mga krimen sa kanilang lugar pero hindi niya alam kung bakit. Kinagabihan habang nanonood ng TV, kumatok sa kwarto ni Saitama ang landlady para maningil ng renta sa apartment at sinabi ni Saitama na wala pa siyang pambayad. Nagbabala ang landlady kay Saitama na palalayasin na siya nito kapag hindi pa siya nakapagbayad kinabukasan. Kinabukasan, bumalik si Saitama sa patahian para kunin ang kanyang damit. Maya-maya pa ay dumating ang lalaking miyembro ng gang para kunin ang titulo ng patahian. Pag-alis ng lalaki ay ipinaliwanag ng may-ari kay Saitama na ginawa niyang collateral ang kanyang patahian para sa isang utang. Sinabi rin ng may-ari na ang lalaki ay miyembro ng Nyanya Loan Group at hindi na niya mabayaran ang kanyang utang dito kaya kinuha na nito ang kanyang patahian. Pinayuhan ni Saitama ang may-ari ng patahian na huwag sumuko, at pinaturo niya rito ang direksyon ng base ng gang, pero laking gulat niya nang malaman na ang base nito ay nasa kanyang apartment complex din pala. Isa-isa niyang kinatok ang mga pinto, at nakilala niya ang iba't ibang kriminal na nagtatrabaho para sa boss, ngunit wala siyang interes sa mga ito. Ganun pa man, nang mabanggit ng isa sa mga ito na may pabuya sa kanilang ulo, naalala ni Saitama na kailangan niya ng pambayad sa renta at agad niya itong binugbog. Hindi nagtagal, ang boss na lang ng mga kupal ang natira at walang alinlangan itong pinasok ni Saitama sa loob. Sinabi ni Saitama sa boss na ibalik ang titulo ng patahian dahil sobra na ang ibinayad nitong interes. Sobrang nagalit ang boss at nagbagong anyo ito bilang ang Fish of Darkness. Ipinagmalaki ng boss ang kanyang halimaw na anyo kay Saitama, pero sinabi lang ni Saitama na wala naman nagbago sa boss kundi nagmukha lang itong manyakis. Lalong nagalit ang boss at inatake nito si Saitama. Pero nagkamali ang boss nang sabihin nito na malaki ang pabuya sa kanyang ulo. Bumalik si Saitama sa kanyang landlady at sinabing tumawag na siya ng pulis para hulihin ang mga kriminal at ang pabuya nito ang bayad niya sa renta. Kaso nagalit lang ang landlady kay Saitama dahil ang mga nangungupahan na kriminal na yun ang pangunahing pinagkukunan nito ng kita. Dahil dito, pinalayas ng landlady si Saitama at nakita ito ng may-ari ng patahian sa kalsada. Ipinaliwanag ni Saitama sa may-ari ang nangyari at ibinigay dito ang titulo ng patahian. Sinabi ng may-ari kay Saitama na may delikadong lugar sa dulo ng Z-City na wala nang may gustong tumira at pwede siyang tumira doon. Pagkatapos ay pinasalamatan ng may-ari si Saitama sa pagbalik ng titulo, pero sinabi nito na nagdesisyon na siyang isarado na ng tuluyan ang patahian dahil tumatanda na rin siya. Tumayo ang may-ari at ibinigay kay Saitama ang isang obra maestra na ginawa niya. Ito ay ang hero suit ni Saitama. Sa kasalukuyan, inamin ni Saitama kay Genos na nahihiya talaga siyang isuot ang hero suit pero sinuot pa rin niya dahil para sa kanya ay isa itong mahalagang alaala. Ganun pa man, sa kabila ng kinuwento ni Saitama, iminungkahi pa rin ni Genos na dapat kumuha si Saitama ng mas magandang damit. Nagsimula ang kwento sa gabi habang nanonood si Saitama ng isang video tungkol sa mga alien at stalker. Dahil dito, naging kumbinsido siya na mayroong sumusubaybay o nag-i-stalk sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita na ito pala ay si Genos na sinusubukang alamin ang sikreto sa likod ng kapangyarihan ni Saitama. Kalaunan, lumabas si Saitama para kumain at sinundan naman siya ni Genos. Dahil nakita niyang napakamahal ng lahat ng pagkain sa restaurant na kanyang pinasukan, in-order na lang ni Saitama ang pinakamurang bagay sa menu, isang maliit na plato ng fries. Para kay Genos, kumbinsido siyang ito na ang sikreto sa lakas ni Saitama. Tumayo si Saitama at pumunta sa banyo. Pagkabalik niya mula sa banyo, nagulat si Saitama nang malamang may nagnakaw ng isa sa kanyang mga fries, isang mahabang French fry, ang paborito niya, na ninakaw pala ni Genos para sa pagsusuri. Maya-maya, bumalik na si Saitama sa kanyang gusali at naghintay sa labas upang malaman kung sino ang kanyang stalker. Ganun pa man, pinagmamasdan siya ni Genos mula sa malayo at sa ibang direksyon. Narinig ni Genos na dumating na ang resulta ng pagsusuri sa fries, kaya't umalis siya para tingnan ito.
Ilang sandali ang lumipas, may ipinakitang pag-atake na isinagawa ng B-class na kriminal na si Men's Esthetician Man. Nakasagupa niya si Saitama at naalala niya ito bilang ang taong tumalo sa kanya noon. Pero si Saitama ay hindi maalala ang kupal na si Men's Esthetician Man. Ganun pa man, kumbinsido si Saitama na si Men's Esthetician Man ang kanyang stalker na siyang nagnakaw ng kanyang French fry. Kasabay nito, makikita si Genos sa laboratorio na tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri sa fries na lumabas na isa lamang ordinaryong French fry. Dahil dito, inisip niya na baka si Saitama ay isang cyborg na katulad niya. Samantala, pinabagsak na ni Saitama si Men's Esthetician Man sa isang suntok at sinabihan itong hamunin na lang siya sa susunod ng diretso at huwag nang nakawan pa ng pagkain. Pagkatapos, makikita si Saitama na naglalakad pa uwi habang nagrereklamo na hindi siya nakakatanggap ng anumang pagkilala sa kabila ng pagiging hero niya. Kinabukasan, pinuntahan na ni Genos si Saitama sa apartment nito. Kinuha ni Don Pacino ang mga susi ni Saitama at inutos kay Genos na sabihin ang nalalaman nito tungkol sa lalaki, at bilang kapalit ay ibabalik niya ang mga susi. Agad na tinanggap ni Genos ang alok at sinabi kung gaano kahalaga ang mga susi. Ikinwento niya ang pag-uusap nila ni Saitama sa isang pampublikong paliguan, kung saan tinalakay nila ang tunog na ginagawa ng mga tao na nagiginhawaan habang naliligo sa mainit na tubig. Matapos maligo, sinabi ni Saitama kay Genos na umuwi na. Ibinigay niya ang susi ng kanyang kwarto at pinagbili na huwag itong wawalain. Ganun pa man, hinintay pa rin ni Genos si Saitama. Habang pauwi, napansin ni Saitama ang isang tindahan ng pagkain at nagpasya siyang magluto ng hotpot para sa hapunan. Kailangan niya ng ilang sangkap kaya kumuha siya ng mga polyeto at nakita niya na may sale para sa dekalidad na hita ng manok sa isang supermarket. Iminungkahi ni Genos na kung maghihiwalay sila, mabibili nila ang mga sangkap bago matapos ang sale. Nagpunta si Genos sa dalawang pinakamalapit na supermarket hanggang sa makakita siya ng isang halimaw at nagpas siyang pabagsakin ito. Kaso dahil dito, pagdating niya sa supermarket ay tapos na ang sale. Nang marinig ang kwento ni Genos, nainis si Don at pinilit si Genos na sabihin kung ano ang kaugnayan niya sa lalaking number 2 ng Typhoon family. Ipinagpatuloy ni Genos ang kanyang kwento, isinasalaysay kung paano niya nakilala ang mga kupal. Matapos mabigong umabot sa unang sale, nagpunta siya sa pangalawang tindahan at sa kanyang pagkagulat, ito ay sarado. Nakakita si Genos ang isang dumaraan at tinanong kung bakit sarado ang tindahan. Sumagot ang lalaki na sa pilitang ipinasara ni Don Pacino ang lahat ng tindahan matapos nitong nakawan ang kanilang mga pwesto. Pagkatapos, nahulog ni Genos ang susi ng alalayan niya ang lalaki. Pumasok sa eksena si Don Pacino at dinala sila sa kanilang lugar. Matapos marinig ang buong kwento ni Genos, napagtanto ni Don na isa lamang dumaraan si Genos at walang koneksyon sa miyembro ng Typhoon family, kaya inilabas niya ang kanyang mga baril. Pinagbabaril ng mga kupal si Genos pero hindi ito nasaktan at gumanti lang ng incinerate. Pagkatapos nun ay pinalaya ni Genos ang lalaki. Pagka-uwi sa bahay, ikinwento ni Genos kay Saitama ang insidente ng pagkawala ng kanyang mga susi at kung bakit hindi siya nakabili ng manok. Si Saitama, nang walang pag-aalinlangan, ay kalmadong sumagot na mayroon siyang mga ekstrang susi. Nagluto sila ng hapunan gamit ang karneng binili ni Genos bilang kapalit. Matapos matalo kay Saitama, labis na naapektuhan si Sonic at hindi na makalaban ng maayos. Nagkaroon pa siya ng paulit-ulit na mga bangungot at pagbabalik tanaw sa nangyari. Nagsimula siyang magsanay sa isang gubat kasama ang isang mangangaso na naghahanap ng isang oso, na ayon sa kwento ng mangangaso ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanya. Matapos makatanggap ng payo mula sa mangangaso, pinag-isipan ito ni Sonic, ngunit naabala siya ng isang ingay. Pinuntahan niya ito at iniligtas ang isang maliit na baboy ramo mula sa isang ahas, pero sa tuwing aatakihin niya ang ahas ay nai-imagine niya ang sandaling sinuntok siya ni Saitama sa kanyang itlog. Sa kabila nun ay natalo niya pa rin naman ang ahas at pinangalanan niyang Ino ang baboy ramo at ipinagpatuloy ang pagsasanay. Dito ay unti-unti niyang naibalik ang kanyang tiwala sa sarili at nalampasan ang kanyang mga takot. Nagpasya siyang umalis at habang nagpapaalam, kinorek siya ng mga ngaso at ipinakilala ang sarili sa tunay niyang pangalan bilang si Frank na ikinagulat ni Sonic. Pag-alis ni Sonic, lumitaw ang oso na nag-iwan ng peklat kay Frank. Matapang na hinarap ni Frank ang oso kahit pa siya ay dehado. Sa kasamaang palad ay nagbara ang baril ni Frank kaya natalo ito at nawala ng malay. Sakto namang dumating si Saitama na naghahanap ng pagkain. Tumakbo si Ino kaya ang oso na lang ang kinuha ni Saitama. Sa kanyang apartment, kumakain ng hotpot na may karne ng oso sina Saitama at Genos, habang si Sonic ay tahimik na nagbabantay sa lungsod, handa na para sa kanyang susunod na laban kay Saitama. Nang magising si Frank, siya at si Ino ay namamanghang nakatingin sa gubat na napatag at nalinis dahil sa isang suntok na pinakawalan ni Saitama.
Matapos mawasak ang dambuhalang bulalakaw, sinimulang sundan ibang sina Saitama at Genos upang sukatin ang mga kakayahan nito. Umaasa siyang mas malakas ang kanyang martial arts na Water Stream Rock Smashing Fist, at kung mapapatunayan niya ito, mapipilit niya sina Saitama at Genos na mag-aral sa ilalim niya. Kaya naman, inanyayahan ni Bang ang dalawa sa kanyang dojo sa pagkukunwaring bibigyan sila ng libreng karne. Hindi nagtagal, hinamon ni Bang si Saitama sa iba't ibang laro, kabilang ang mga memory game gamit ang baraha at papel gunting bato, kung saan halos palaging nananalo si Bang. Sa isang laban ng papel gunting bato, isang galit na Saitama ang muntik ng hampasin si Bang ng martilyo, kaya napilitan si Bang na aminin na tunay ngang napakalakas ni Saitama. Gayunpaman, napansin niya na sa larong papel gunting bato niya lang nakitang naging pinakaseryoso si Saitama, at inalok niya itong sumali sa kanyang dojo. Tinanggihan ni Saitama ang alok. Noong panahon ng pagsalakay ng mga Seafolk, napatumba ng Blizzard Group ang isa sa mga alagad ng Deep Sea King. Nadismaya sila nang malaman na ang kanilang kabayanihan ay hindi lumabas sa dyaryo kinabukasan, habang ang sa iba naman ay nailathala. Si Fubuki ang pinakamatinding naapektuhan, at nagpa siyang sumakay ng tren papuntang Z-City para makapag-isip-isip. Nagkataon namang nasa parehong tren din si Genos, pauwi mula sa pamimili ng groceries. Kalaunan sa kanilang biyahe, nakatanggap si Genos ng tawag na ang isang dating hero na si Serial Bomber ay nagtanim ng bomba sa tren at sasabog ito pagdating sa istasyon. Inilikas ni Fubuki ang mga natatarantang sibilyan mula sa tren habang voluntaryong tinutulungan ng isang baguhang bayani na si Swim para hanapin ang bomba. Samantala, sinubukan naman ni Genos na pabagalin ang tren mula sa labas. Habang inililikas ni Fubuki si Swim, nag-aalangan siya sa kung ano ang gagawin sa bomba. Biglang lumitaw si Tatsumaki at matagumpay na pinasabog ang tren nang walang sinumang nasaktan. Muling nagpakita ng inggit si Fubuki sa ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid. Habang naglalakad pabalik, nakasalubong ni Fubuki si Swim, na nagpasalamat sa ginawa niya at nagsabing nais niyang sumali sa grupo ni Fubuki kapag umabot na siya sa B-class. Samantala, binisita ni Genos si Dr. Kasino upang humingi ng psychic augmentation, ngunit tinanggihan ito ng doktor dahil hindi ito sakop ng kanyang espesyalidad. Nagtatapos ang kwento kay Saitama na nagtataka kung bakit ang tagal umuwi ni Genos. Pagkatapos ng nabigong pagsalakay ng Dark Matter Thieves, ang mga bayaning lumahok ay inanyayahan sa isang hot spring resort, kung saan si Zombie Man ay kalaunang natagpo ang pinaslang sa sahig. Idineklara ni Child Emperor na isa sa mga S-class hero ang salarin. Ang eksena ay bumalik sa araw bago ang pagpaslang, kung kailan inanyayahan ng lahat ng bayani na magpalipas ng gabi sa resort. Sama-sama silang nag-enjoy sa hot spring. Nainis si Metalbat na kahit ang mga bayaning tulad ni na Flashy Flash, Pig God, at Watchdog Man, na hindi sumali sa laban ay inimbitahan din. Dahil mayroon din silang ibang mga kaso ng halimaw na hinahawakan, nakatanggap din sila ng ilang gantimpala. Pagkatapos ng hot spring, tinipon ni Sitch ang lahat ng bayani para sa isang pagdiriwang ng tagumpay laban sa pagsalakay. Ilang bayani ang nalasing pagkatapos uminom ng sake, na ikinadiri ni Child Emperor. Kalaunan, tinanong siya ni Zombie Man kung nag-e-enjoy ba siya. Nagbalik ang eksena sa pinangyarihan ng krimen. Nagsimulang mangolekta ng ebidensya si Child Emperor, sinusubukang isa-isang alisin ang mga sospek sa listahan. Isang mahalagang ebidensya ay ang sandatang ginamit sa pagsaksak kay Zombie Man, ang espada ni Atomic Samurai. Kinwestiyon niya ang ilang mga bayani, kasama si Saitama, na nagtanong kay Zombie Man kung tunay ba siyang immortal. Tinanong din ni Child Emperor si King, na nagbigay ng maikling salaysay sa kanyang nasaksihan at nagpakita ng isang nakakatakot na ekspresyon na ikinagulat ni Child Emperor. Biglang pumasok si Tatsumaki sa pinto, nagbabantang pipigilan ng lahat dahil mga sospek sila sa pagpatay. Nang magising si Zombie Man, isiniwalat niya na ang katana ni Atomic Samurai ay nakalutang at napapalibutan ng lunti ang ilaw, katulad ng kapag lumilipad si Tatsumaki. Tinanong ni Child Emperor si Tatsumaki tungkol sa kanyang mga ginawa noong nakaraang gabi at pinaghihinalaan niyang lasing ito dahil sa dami ng sake. Galit itong itinanggi ni Tatsumaki, sinabing alam niyang hindi mapapatay si Zombie Man at hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Pumasok si Bang, pinakalma siya, at sinabing ayos na ang lahat ngayong buhay na muli si Zombie Man. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay na ang grupo. Kalaunan, hiniling ni Sitch kay Child Emperor na suriin ang kuha mula sa isang surveillance camera noong gabing iyon. Malinaw na ipinapakita nito na si Tatsumaki, na lasing ang salarin. Pauwi, nagtataka si Saitama kung bakit sinaksak ni Tatsumaki si Zombie Man. Napagtanto ni Genos na kasalanan pala ito ni Saitama ngunit isinikreto na lang niya ito. Ang dahilan pala ay sinabihan ni Saitama si Tatsumaki na isa siyang bata at hindi dapat umiinom ng sake para sa matatanda. Dahil sa kahihiyan, gumanti siya sa pamamagitan ng pag-ubos ng sake mula sa bote ni Saitama.
Nakasalubong ni Saitama ang isang grupo ng mga kontrabida sa isang pampublikong CR na napagkamalan siyang kakampi nila. Nagpakilala sila kay Saitama at sinabi ang kanilang masamang plano, ngunit nang sabihin ni Saitama na isa siyang hero, nagpa siya ang tatlo na patayin si Saitama. Ginamit ng tatlo ang kanilang mga kapangyarihan laban kay Saitama. Ganun pa man, pumalpak ang kanilang mga atake at sa huli, sila pa ang iniligtas ni Saitama. Nagsimula silang mag-isip-isip kung gaano kahina ang kanilang mga kakayahan kumpara sa mga tulad ni Tatsumaki at Volten, na ginagamit ang kani-kanilang abilidad para kumita. Nagbago ang kanilang kalooban, ngunit ang grupo ay inatake naman ng halimaw na si Dirt Earthworm at muli silang iniligtas ni Saitama, na siyang nagpatalsik sa halimaw. Dumating si Genos sa lugar matapos sundan ng babala para sa paglikas, at naabutan niyang mag-isa lang doon si Saitama kasama ang the mediocre ability users, na sa tingin niya ay ginugulo ang kanyang master. Mabilis silang nagsinungaling at sinabing naghahangad lang silang maging mga hero at gusto lang makapagsanay kay Saitama. Pinaniwalaan naman sila ni Saitama at nagpa siyang sanayin sila. Sprint time! If you're not in top shape, they're wasted for squats! Si Dirt Earthworm ay nagmamatsyag mula sa malayo at paalis na sana sa lugar nang bigla siyang kainin ng isang random na ibon. Sina Atomic Samurai at bangay ng isda sa isang lawa. Biglang sinugod ng isang giant salamander ang lawa. Sinubukan itong pigilan ni Chain and Toad at Moomin Rider. Even if all that boils down to it. Sa huli ay nabigo ang dalawa at nakain pa si Chain and Toad ng halimaw. Muling sinubukan ni Moomin Rider na labanan ng halimaw at pinapanood lang siya ni Nabang at Atomic Samurai. Nang matatalo na si Moomin Rider, nagpa siya ng kumilos si Nabang at Atomic Samurai. Pagkatapos patayin ng halimaw, sinabi ni Kamikaze at Bang sa isa't isa na hindi pa handa ang mga batang bayani. Ganun pa man ayon kay Bang, may kilala siyang isang batang hero na sobrang lakas na ikinagulat naman ni Kamikaze. Nang tanungin ni Kamikaze kung sino ang tinutukoy niya, sinabi lang ni Bang kay Kamikaze na kilala na niya ito, at balang araw ay malalaman niya rin kung sino ito. Habang nanonood ng TV sina Genos at Saitama, hindi sinasadyang napatumba ni Saitama si Genos habang sinusubukang kolektahin ang mga tumalsik na potato chips at nagising si Genos na walang maalala. Ginagaya ni Genos ang mga nakikita niya sa TV kaya parang bata ito magsalita. Pagkatapos ay nabasa ni Genos ang manga na nakalapag sa sahig at ginaya naman ito ang gangster na karakter dito at inasar si Saitama na kalbong pangit. Biglang may nag-doorbell sa pintuan at nang lalabas na sana si Saitama ay biglang nagpaputok si Genos ng incineration blast. Pagpasok ni Fubuki ay natagpuan nito si Saitama na nakaharang sa kamay ni Genos. Pagkatapos nun habang ipinapaliwanag ni Saitama kay Fubuki na nagka-amnesia si Genos, biglang tumayo si Genos at pinormahan si Fubuki at niyaya mag-date. Tinanggihan ni Fubuki si Genos at nagpaalam na para umalis. Paglabas ay agad na tinawagan ni Fubuki ang Blizzard Group. Pagkatapos, nang makadetect ng mga energy levels sa kanyang radar, umalis si Genos sa apartment habang nagpapahayag ng pagkagulat dahil kusa na lang gumagalaw ang kanyang katawan. Hinarap niya ang Blizzard Group na gustong i-recruit siya para maging kasamahan nila. Gayunpaman, dahil sa kanyang amnesia, kinumbinsi ni Genos ang grupo na napagkakamalan lang siya nito bago siya tumakbo palayo sa mga ito. Kalaunan ay nakaharap ni Genos ang isang halimaw na kilala bilang Lord of Mountains. Tumakbo siya para mailayo sa mga sibilyan ng halimaw at naabutan siya nito sa warehouse ng Blizzard Group. Madaling napabagsak si Genos dahil nakalimutan na rin niya kung paano lumaban. Tatapusin na sana ng halimaw si Genos pero nagawa niyang makatakbo palabas ng warehouse kung saan muli siyang inatake nito. Sinuntok siya ng kuryente ng Lord of Mountains at nagdulot ito sa kanya ng memory reboot na nagpabalik sa kanyang alaala. Ipinagpatuloy ni Genos ang laban sa halimaw tulad ng dati, at madali niyang napatay ang Lord of Mountains sa isang incineration blast lamang. Pagkatapos ay bumalik si Genos kay Saitama at humingi ng paumanhin sa abalang na idulot niya, at madali naman siyang pinatawad nito. Isinama ni Saitama si Genos sa isang tournament ng fighting video game na Wild Animals dahil ang premyo ay 5 milyong yen. Iba't ibang lugar sa buong bansa ang ginagamit na venue, at ang mga laban ay ginaganap online. Plano ni Saitama na manalo gamit ang mga virtual reality control, ngunit kulang ang kanyang diskarte sa paglalaro at mabilis siyang natalo sa isang koala avatar sa unang round pa lang. Sumali rin si Garo sa tournament at madaling tinalo ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang martial arts. Ganoon din ang ginawa ni Siryu sa ibang venue. Kalaunan, naglaban online sina Garo at Siryu at naging matindi ang kanilang bakbakan. Gayunpaman, dahil sa sobrang bilis ng mga atake ni Garo, nag-glitch ang equipment. Nag-freeze ang kanyang avatar na naging dahilan para manalo si Siryu. Ang final match ng tournament ay sa pagitan ni Siryu at ng parehong koala na tumalo kay Saitama kanina.
Tinalo ng koala si Sirius sa loob lang ng ilang segundo, na labis na ikinagulat nito. Pumunta ang manlalaro ng koala para kunin ang premyo, at dito nabunyag na si King pala iyon na nakadisguise at gumamit ng controller. Sa isang mabagyong gabi, isang halimaw ang lumabas mula sa isang tambakan ng basura at nagsimulang maglakbay patungo sa Smelly Lid Prison. Nang mapansin ang paglapit nito, sinira ni Puri Puri Prisoner ang kanyang selda at mabilis na tinalo ang halimaw. Gayunpaman, nasira niya ang kuryente ng kulungan sa proseso, na naging dahilan para makatakas ang ilang preso. Nang mapagtanto na maaaring mawala ng trabaho ang isang cute na empleyado dahil sa insidente, lumabas si Puri Puri Prisoner para hanapin ang mga nakatakas. Nagtago ang mga preso sa isang abandonadong bahay sa probinsya na ginawa nilang base. Gayunpaman, isa sa mga preso ay nakasalubong si Puri Puri Prisoner sa syudad at napasuko. Napansin ni Speedo Sound Sonic ang kaguluhan at hinarap si Puri Puri Prisoner, handang lumaban na hawak ang kanyang mga shuriken. Tinanong ni Sonic kung bakit hindi rin siya sinubukang ibalik noong tumakas siya sa panahon ng pag-atake ng mga Seafolk. Sinabi ni Puri Puri Prisoner na may sapat na lakas si Sonic para makatakas ng walang tulong, at sinabi kay Sonic na may lugar pa rin para sa kanya sa kulungan bago umalis kasama ang preso, pero binaliwala lang ni Sonic ang alok. Nabahala ang mga preso sa hideout dahil sa pagkawala ng kanilang kasama, at pinag-isipang sumuko na lang para maiwasan ang galit ni Puri Puri Prisoner. Ganun pa man, naantala sila sa biglang paglitaw ni Earnil, isang halimaw na nagtatago rin sa parehong abandonadong bahay bago pa sila dumating. Dumating si Puri Puri Prisoner at mabilis na tinalo ang halimaw. Hinarap niya ang mga takot na preso, ngunit isiniwalat ni Earnil na buhay pa siya at tumangging mamatay sa isang pervert na tulad niya. Nagsimulang mag-cheer ang mga preso para kay Earnil, ngunit inakala ni Puri Puri Prisoner na para sa kanya ang mga cheer na iyon. Naantig siya sa mga cheer ng mga preso at tuluyan ng pinatay si Earnil bago hinayaang bumalik ang mga preso sa kulungan ng mapayapa. Sina Child Emperor, Zombie Man, Super Alloy Dark Shine at Metal Bat ay ipinadala sa isang liblib at manyebeng bundok upang manghuli ng isang halimaw. Nabigo silang makahanap ng anuman, kaya nag-check-in sila sa isang lodge para magpalipas ng gabi. Doon nila nakasama sina Saitama at Genos na na-stuck din sa bundok at kinailangang mag-check-in, at si Flashy Flash na sinusubukang mag-relax sa kanyang bakasyon. Nagsasanay din si Sonic sa parehong bundok at nagpa siya itong i-hunt si Saitama nang malaman niyang naroroon ito. Gayunpaman, masyado siyang nagtagal sa labas sa gitna ng blizzard at nagyelo, nawala ng balanse at bumagsak papasok ng bintana. Bagamat ginapos, pinakitaan ito ng mga hero ng kabaitan, ngunit plano pa rin ni Sonic na patayin si Saitama. Madaling nakatakas si Sonic mula sa tali at sinubukang atakihin si Saitama mula sa ilalim ng sahig, ngunit pinigilan siya ni Genos, at nawasak ang kanilang kwarto dahil sa kanilang sagupaan. Nairita ang ilong ni Saitama sa alikabok, at bumahing siya ng may sapat na lakas para mabuksan ng malakas ang lahat ng pinto at bintana sa lodge. Nawalan ng kuryente, na sinundan ng isang biglaang pagsabog. Kumuha ng flashlight ang mga hero at nagtungo sa den, kung saan natagpuan nilang wasak ang silid at walang malay si Zombie Man. Walang mahanap na external heat signature si Child Emperor, kaya naisip niyang ang salarin ay nasa loob lang ng lodge. Nang magkamalay, ikinwento ni Zombie Man ang kaunti niyang nalalaman, at pumasok si Sonic sa silid upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Nalaman ng grupo na lahat sila ay may magandang alibay, at tuluyan nilang nakalimutan si Flashy Flash na nasa itaas. Inakala nilang ang halimaw ang may gawa nito, ngunit matapos sabihin ng Hero Association na isa lang itong bear monster na tinatawag na Bronedo, napagdesisyonan nilang hindi ito posible. Nang makita ni Child Emperor na bumahing muli si Saitama ay napagtanto niya ang mga sumusunod. Ang dami ng heater sa lodge ay pinatuyo ang loob. Ang laban nina Genos at Sonic ay nagpakalat ng alikabok na madaling magliyab. Itinulak ng bahing ni Saitama ang alikabok papasok sa den. Dahil sa dami ng kuryenteng ginagamit ay nagtrip ang breaker, at ang lighter ni Zombie Man ang naging sanhi upang sumabog ang alikabok. Nakahinga ng maluwag ang grupo sa conclusion. Biglang sinira ni Bronedo ang pinto sa harapan, gayunpaman, mabilis itong natalo dahil sa dami ng mga S-Class hero. Sa itaas, patuloy na ginagamit ni Flashy Flash ang lahat ng kuryente ng lodge habang siya ay nagre-relax. Isang araw habang naglalakad pa uwi sina Saitama mula sa pamimili, ay may nadaanan silang kaguluhan, isang manyak na halimaw na may mahabang dila ang gustong dilaan ang mga babae. Where the hell did you... Ganun pa man ay natigilan ang halimaw nang makita nito si King na isang S-Class hero. Sa sobrang takot ay sumuko ng kusa ang halimaw at humingi ng tawad. I'm so sorry for what I've done, Mr. King! Pagkatapos nun ay kaagad na umalis si King sa lugar para bumili ng gusto niyang laro, habang si Genos naman ay nasa di kalayuan,
at pinapaliwanag kay Saitama kung gaano kaganda ang reputasyon ni King. Ilang saglit pa ay biglang hinarang ng isang kalaban si King, kaya nag-decide sila Genos at Saitama na manood upang malaman ang tunay na lakas nito. Ayon sa robot ay naroon siya para tapusin si King, at mangolekta ng mga kailangang data, kaya gusto niya ang 100% ng lakas nito sa laban. Pero sinabi ni King na jingle muna siya bago ang laban, kasi kung hindi ay 50% lang daw ng lakas ang kanyang magagamit. Pumayag ang robot at binigyan siya ng 10 minuto, pero sinabi nito na papatay siya ng 10 tao, kada 1 minuto, kapag umabot siya sa time limit. Pagkatapos nun ay pinakitang nasa banyo na si King at nanginginig sa sobrang takot. My heart pounding! I'm a coward, okay? Twice! No, 10 times! Lumalabas na si King ay hindi talaga malakas kundi isang duwag na manong lang pala na otako. Ilang saglit pa ay tuluyan na itong nag-decide na tumakas dahil nalaman nito na kinakalaban na ni Genos ang robot. I have to be able to handle this on... Samantala, pinakita si King na nakauwi na at nilalaro na ang kanyang game, pero bigla itong nagulat dahil sinundan pala siya ni Saitama. Dahil doon ay nagpanik ito ng sobra at pinilit na itago ang tunay niyang katauhan na loser. I thought this was an action title too, but it turned out to be a stupid romance game. Damn, I bought the wrong one! Pagkatapos nun ay pinakita na nagiinit na ang laban sa pagitan ni Genos at ng robot. Flag now. Your huge body was your... No, it's true form. Bumalik ang eksena kay King at Saitama na naglalaro na ng fighting game, pero habang naglalaro ay tinanong ito ni Saitama kung bakit nito tinakasan ang robot. Kinakabahan si King at hindi makasagot nang biglang may higanteng ibon na halimaw ang tumama sa apartment. Ganun pa man ay nagawa itong mapigilan ni Saitama gamit lang ang isang kamay. He's right. I've had awful luck like this. Dito na inamin ni King na naging hero lang siya dahil lagi siyang nasasangkot sa gulo, at sa kanya napupunta ang papuri sa tuwing natatalo ng ibang bayani ang kalaban. Pagkatapos nun ay pinatay na ni Saitama ang ibon at dahil doon ay naalala ni King na si Saitama ang nagligtas sa kanya noon. As bad as it looks? Plus, victory takes the sting off. Hey, what's the matter? I'm so sorry! Pinayuhan ni Saitama si King na palakasin ang sarili, tapos nagpaalam na at umalis. Sunod ay pinakita si Genos na natalo na ang robot at sinabi sa doktor na ilipat sa kanya ang mga parte nito para mas lalo siyang lumakas. Pumayag ang doktor pero sinabihan nito si Genos na kapag dumating na ang oras na makaharap na nito ang cyborg, ay huwag itong kalabanan ng mag-isa. Sa headquarters ng Hero Association, tinipon ni Sitch ang mga dating nakulong para kumbinsihin ang mga ito na makipagtulungan sa mga bayani. Nakalabanan ang mga halimaw dahil masyado nang mabilis at marami ang paglitaw nito. Kaso tumanggi si Sonic dahil ayon dito, sa ngayon ang kanyang focus ay nakatuon lang kay Saitama, at bukod doon ay baka maduwal siya kapag ginawa niya yun, tapos biglang alis. Sit around and play hero with you do-gooders. Sunod ay pinakita ang isang babaeng tinatawag na Blizzard at tulad ni Sonic ay nagbitaw ito ng pangako na hahanapin niya si Saitama. You're a dead man. Just you wait. Sa pagpupulong ay meron pang isang lalaki ang nagsalita, at pinagmalaki nito na siya ang pinakamalakas sa lahat ng tao na naroon. Pinakilala nito ang sarili bilang Garou, tapos hinamon ang lahat na siya ay salakayin. Nagalit si Sitch kaya inutusan nito ang mga bayani na bugbugin si Garou. The thing that really matters is that the strong are strong. Night-night, Grand. Pagkatapos mapabagsak ang 2 sa 3 bayani, ay sinabi ni Garou na siya ay nasa panig ng mga halimaw at idineklara na kalaban niya ang lahat. Inatake ito ng natitirang hero, kaso naputulan lang ito ng kamay at natalo. And immediately, all of them! Binanata ni Garou ang lahat ng naroon maliban lang kay Sitch, para masabi nito sa iba ang pagdedeklara niya ng gera laban sa mga tao. Sunod ay pinakita si Fubuki na kilala bilang Hellish Blizzard, na inuutusan ng B-Class Rank 2 at 3, na banatan ang kanilang target kapag pumalag sa kanila. Samantala, nasa bahay lang si Saitama at nilalaro ang PSP na ninakaw niya kay King, habang si Genos naman ay gumagawa ng mga gawaing bahay nang maramdaman nito si Sonic sa labas ng pintuan. It's too fast for a human. Kinomprante nito si Sonic at pinigilan na lumapit kay Saitama. You. Okay then.
Just try to stop me. Habang naglalaban sina Genos at Sonic sa ibang lugar ay dumating sina Fubuki para imbitahan si Saitama sa kanyang grupo. Pinaliwanag nito kay Saitama na kailangan nito ng grupo para makasurvive sa pagiging bayani. Kaso agad itong tinanggihan ni Saitama na kanina pang walang galang kaya nagalit na si Fubuki at pinagulpi ito. Ganun pa man ay napabagsak agad ni Saitama ang dalawa kaya si Fubuki na mismo ang lumaban. You don't seem surprised. So are you gonna fight by flinging rock? Sa kalagitnaan ng laban ay pinagalitan ni Saitama si Fubuki dahil pinapalibutan nito ang sarili ng mga ibang hero para lang magmukhang mas malakas, tapos pinagsabihan ito ni Saitama na bigyang respeto ang ibang mga bayani. Kaso imbes na makinig ay muli lang na umatake si Fubuki. Ilang saglit pa ay dumating sina Sonic at Genos na naglalaban kaya sumabog ang lugar. Buti na lang ay agad na nailigtas ni Saitama si Fubuki sa malakas na pagsabog. Nagtaka si Fubuki nang ipakilala ni Genos na isang S-class ang sarili bilang alagad ni Saitama, na isang B-class. Pagkatapos nun ay muli na namang naglaban si Genos at Sonic. A monster! Not really. Dito ay pinakita ni Genos ang bunga ng kanyang bagong upgrade at ito ay karagdagang bilis at lakas. Wow, looks like he's gotten a little faster. He dodged it. Wait. Dahil sa bagong upgrade ni Genos ay napilitan na rin si Sonic na gamitin ang mas mabilis niyang galaw. Sa bilis ay hindi na ito masundan ni Genos kaya naisip nito na pasabugan na lang ang lugar. It's done! Pero agad itong pinigilan ni Saitama dahil ayon dito ay ayaw niyang masira ang labas ng kanyang apartment. Sunod ay sinabi ni Saitama na kakalabanin na niya si Sonic para tumigil na ito. Sa huli ay natalo rin ni Saitama si Sonic, kahit sa bilis at natamaan ito ng shockwave na kanyang nalikha, kaya ito bumagsak. Pagbalik sa apartment ay sinabi sa kanila ni Fubuki ang dalawang dahilan kung bakit hindi siya tumataas ng ranggo. Una ang kanyang ate, na mas malakas sa kanya ang kapangyarihan. Pangalawa si Sweet Mask na rank 1 ng A-class dahil pinipigilan nito ang gustong umakyat ng S-class. Dito nga ay pinakita kung gaano kasama si Sweet Mask. Pagkatapos nun ay dumating si King para kunin ang kanyang video game, nagulat si Fubuki at napaisip kung paano naging kaibigan ni Saitama na isang B-class ang isang S-class na tulad ni King. Dito ay pinapaliwanag ni Saitama kay King na hindi niya sinasadyang masira ang PSP, at mabura ang nasave na data nito. Sa isang pulong sa Hero Association, ay napagdesisyonan na ang pagbigay ng pangalan na Demon Cyborg kay Genos, dahil sa agresibong pag-atake nito, habang ang kay Saitama naman ay Cape Baldi, kasi kalbo kinas ulo. Kaso pagkatapos ng meeting ay pinakita na naaasar si Sitch, dahil hindi masyadong binigyan ng pansin, ang sinabi niya tungkol kay Garou. Gotta say, I'm not impressed. I look forward to finding one who can back. Sa sumunod na araw ay binanata ng sobra ni Silver Fang, ang kanyang mag-aaral na si Charanko at pinaalis ito sa kanyang dojo. Dahil sa nangyari ay pinuntahan ni Charanko sina Saitama at Genos para magtanong sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang master, pero nagtaka ito nang makita na nasa apartment din ni Saitama sina King at Fubuki. Ayon kay Genos kaya pinalayas ni Silver Fang si Charanko, ay para mailayo ito sa panganib na maaring ihatid ni Garou. Pagkatapos makakuha ng sagot kay Genos ay umalis na si Charanko, at habang naglalakad pa uwi ay nakita nito na binibiktima ni Garou si Muman Rider. Ganun pa man bago pa man may mangyari ay biglang dumating si Tank Top Vegetarian, para gumanti pero muli lang itong pinabagsak ni Garou. Dahil doon ay nagalit si Tank Top Master na isang S-class at umatake. Samantala, tinawag ni Bang ang kanyang kapatid na si Bomb para tulungan siya sa pagpigil kay Garou. Sa laban naman ay pinakitang duguan na si Garou, pero nang tatapusin na ito ni Tank Top Master ay biglang hamarang si Muman Rider. Sinabi nito kay Tank Top Master na hindi dapat pumatay ng tao ang isang bayani.
Nakinig si Tank Top Master at tumigil, pero ayaw pa rin sumuko ni Garou kaya muli na naman itong binanatan. Right now! Damn. Looks like it slipped out. Ganun pa man sa pagkakataong ito ay pinakita na ni Garou ang tunay niyang lakas at binanatan ang lahat. That fighting style of yours is pretty predictable. How you do against the whole legion of tank tops? Sa huli ay hindi na nakatiis si Charanko kaya lumabas na ito para tumulong. Kinabukasan ay natagpuan na lang nilabang ang buong Tank Top Gang at sina Charanko na nakabulagta sa kalsada. Binisita ni Saitama si Moomin Rider sa ospital at binigyan ng saging. Naroon din si Tank Top Master kaya binigyan niya rin ito ng saging. Samantala, nakakilala si Garou ng isang batang lalaki na nagngangalang Teryo. Nagbabasa ito ng isang hero almanac na naglalaman ng mga impormasyon sa bawat hero. Dahil doon ay nalaman ni Garou kung saan makikita ang hero na si Golden Ball. Sa hospital naman ay naroon pa rin si Saitama at tinatanong kay Tank Top Master ang ginamit na estilo ni Garou sa laban. Ayon kay Tank Top Master ay tila ginawa talaga ang estilo ni Garou para tumapos ng mga bayani. Pagkatapos nun ay pinuntahan naman ni Saitama si Charanko para tanungin ito tungkol sa martial arts, kaso wala itong nasabi kaya binigyan na lang nito si Saitama ng ticket sa isang mixed martial arts tournament na kanyang sinalihan. Dito ay nakita ni Saitama na malaki ang pera na premyo kaya naisipan niyang sumali gamit ang pangalan ni Charanko. Samantala, nakita na ni Garou si Golden Ball at hinamon niya ito ng laban. Pumayag si Golden Ball at pagdating sa eskinita ay agad itong umatake. Not drunk, but you're... On for size. Rebound shot. He's dodging all that with minimal movement. This guy's on another level. Sa kalagitnaan ng laban ay biglang dumating si Spring Mustachio at nilabanan din nito si Garou. I think not! Sa kasamaang palad ay agad na napabagsak ni Garou si Spring, habang si Golden Ball naman ay wala ng bala. Pagkatapos nun ay pinakita ang isang manyak na direktor ng Hero Association na dumidiskarte sa dalawang pokpok na babae. Nakita ito ni Garou at sinuntok sa mukha. Come on, just relax. It's for That was Sunod na naging biktima naman ni Garou ay si Saitama na bumibili ng wig na gagamitin nito sa paligsahan. Tables turn. Excuse me. Pagkatapos mapabagsak si Garou ay umuwi na si Saitama at sinukat ang kanyang wig. Nakita ito ni Genos at inakalang desperado na ito na magkabuhok, kaya agad nitong tinawagan si Dr. Casino para hilingin dito na taniman ng buhok si Saitama. Ganun pa man ay naipaliwanag ni Saitama kay Genos ang totoong dahilan. Just kinda curious. Gonna see what's up with all this martial arts stuff. Dito ay pinakita na noong bata pa man si Garou, ay mas kinakampihan na nito ang mga halimaw kesa sa mga bayani. Ayon dito, ayaw niya sa mga bayani dahil lagi itong nananalo, habang ang mga halimaw naman kahit na magsikap ay lagi pa rin talo. Dahil doon ay naisip ni Garou na hindi patas sa mga halimaw ang mundo, kaya nag-decide ito na maging malakas na halimaw, para baguhin ang senaryo. Pagkatapos nun ay nagising na si Garou, mula sa kanyang pagkatalo laban kay Saitama, pero hindi nito maalala ang nangyari. Nakarating na sa Hero Association ang ginawang pagbanat ni Garou sa direktor, at napagkasunduan ng mga ito na pabantayan sa mga S-Class Hero ang mga opisyales. Class S hero. Is that realistic? Class S has been... Ganun pa man ay agad na tinanggihan ni King ang utos kasi natatakot ito. Dahil sa nangyari ay si Metalbat na lang ang inutusan na magbantay. Ilang saglit pa ay tumawag ang kapatid ni Metalbat, kaya umalis muna ito pero agad ring bumalik, nang may dumating na mga halimaw. They haven't paid their bill yet. Samantala, nasa tournament na si Saitama at nag-sign up ito gamit ang pangalan ni Charanko, pero habang naghihintay ay bigla itong nilapitan ni Sourface na dating estudyante ni Bang. Plano ni Sourface na manalo sa torneo upang maging sikat tulad ni Bang. Sunod ay sinabi nito na dahil sa isang insidente sa nakaraang torneo,
ay mahigpit ng pinagbabawal na magpanggap na ibang tao dahil mapapatawan ng panghabang buhay na ban at malaking multa. Ayon dito ang kalahok na nagpanggap na ibang tao ay si Garou. Kinuwento rin ito na 6 na buwan na ang nakararaan ay nagwala si Garou sa dojo, at binanatan nito ang mga estudyante kabilang na si Sourface. Ganun pa man matapos nun ay binugbog ni Bang si Garou at pinatalsik ito mula sa dojo, pero dahil sa takot ay napilitan na rin si Sourface na umalis. Sunod ay hinasar ni Sourface si Charanko, kaya sinabihan ito ni Saitama ng duwag dahil natakot ito kay Garou, sabay bitiw ng pangako na mananalo siya sa torneo, lalong nainas sa kanya si Sourface. You'll find out what it's like to be in a real fight. Samantala, madaling natalo ni Metalbat ang 2 halimaw, pero nagawa pa nitong makatawag ng restback, kaya may dumating na bagong kalaban at ito ang Senior Centipede. Sunod na dumating ay ang Raffle Side na naglagay ng pangpatulog na gas sa hangin kaya nakatulog ang opisyal at ang anak nito, ganun pa man ay nagawa pa ring makapalag ni Metalbat. Smash him and be done with it! Sa isang parke ay pinakitang kausap na naman ni Garou ang batang si Teryo, at sinabi nito kung nasaan si Watchdog. Ganun pa man ay nagbago ang target ni Garou, nang tumunog ang alarma at sinabi na nakikipaglaban si Metalbat sa di kalayuan. Pagkatapos nun ay pinakita na nagsimula ng makipaglaban si Metalbat. Defeat us and we may tell you. That was brutal. Sa kalagitnaan ng laban ay pinukpok ni Metalbat ang sarili niyang ulo para magising at makapagpatuloy sa laban. Easy! Just one whack each, and we'll call it even! Sa huli ang nagwagi ay si Metalbat, pero may kutob ang mga staff ng Hero Association na darating ang Elder Centipede. Ilang saglit pa ay dumating nga ito at ayon sa 2 lokal na hero ay may banta itong dragon. Now then, how do you want to do this? Dahil doon ay pinalikas na ni Metalbat ang 2 kasama ang opisyal habang siya naman ay pipigilan ng Elder Centipede. Hindi nasaktan ng atake ni Metalbat ang halimaw, ganun pa man ay natuklasan niya na iniiwas ng halimaw ang kanyang ulo, kaya ito ang sunod niyang pinuntirya. Spirit Dragon Pummelin! Maya-maya pa ay nakarating na si Garou sa lugar ng bakbakan, at saktong tumilapon sa tabi nito si Metalbat, dahil doon ay kaagad itong hinamon ni Garou ng laban. Sa headquarters ng Hero Association ay pinag-uusapan ang nangyayaring laban, nang biglang may dumating na report na may bagong lumitaw na mga halimaw. Nilabanan ni Metal Knight ang Elder Centipede para masubukan ang bago niyang arsenal, pero hindi man lang nito nasaktan ang dambuhalang halimaw. Samantala, pinakita na nagsimula na ang laban ni Metalbat at Garou. Standing. His swings are coming faster. Sa kasagsagan ng laban ay napansin ni Garou na lalong lumalakas si Metalbat sa tuwing matatamaan ito ng atake, dahil doon ay nagseryoso na si Garou sa laban. I got a personal rule to never... Get on this, moron! Napabagsak ni Garou si Metalbat pero muli itong nakabangon at umatake. Ganun pa man ay tumigil si Metalbat dahil dumating ang nakababatang kapatid nito na si Zenko. Babawi sana ng atake si Garou, pero hinarang na ito ni Zenko, at inutusan silang huminto sa paglalaban. Nagpaubaya si Garou at umalis na lang para hanapin si Watchdogman. Matapos nun ay nag-decide si Metalbat na muling kalabanan si Elder Centipede, pero tuluyan na itong bumagsak dahil sa labis na pinsala sa katawan at nadagdagan pa ito, nang binatukan siya ni Zenko para pigilan. Balak itong samantalahin ng isang halimaw na nagngangalang sludge jellyfish pero napigilan ito ni Garou. Tapos dumating ang halimaw na pinangalanang Phoenixman at sinubukan nitong hikayatin si Garou na sumali sa Monster Association. Agad itong tinanggihan ni Garou, pero sinabi ng Phoenixman na magkikita silang muli kung ipagpapatuloy ni Garou ang pagtugis sa mga bayani.
Ang dalawang bayani ng C-Class na si Pineapple at Mohican ay nakaharap si Rhino Wrestler at mabilis na natalo. Dahil doon ay nakuha ng mga halimaw si Waganma at dumating na si Phoenix Man para sabihan si Elder Centipede at ang iba pang mga halimaw na umatras. Ganun pa man ay agad na kumapit si Metal Knight kay Elder Centipede para masundan ito sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nun ay pinakita na marami pang halimaw ang nanggugulo sa iba't ibang lugar. Sa tournament naman ay pinakita na malapit na itong magsimula at pinakilala na isa-isa ang mga kalahok. Kaso nang pinakilala na si Saitama ay nabuo ng mga tao, kawawang kalbo. Ang panghuling pinakilala ay si Shiryu, at napansin nito na gusto siyang patayin ni Bakuzan, na nakatayo sa kanyang likod. Ganun pa man ayon kay Shiryu, ang nais niya talagang makatapat ay ang nagpanggap na Wolfman. Matapos nun sa backstage ay minaliit ni Zakos, si Saitama pero pinagtanggol ito ni Sourface. Ganun pa man ay gumanti ng pang-aasar si Saitama at sinabihan nito si Zakos na mahina. Samantala, patuloy pa rin si Nabang at Bam sa paghahanap kay Garou, nang makita nito ang isang halimaw na may banta na demonyo at may pangalang Boxing Demon. Now I'm a monster! Tinapos ni Bang ang halimaw ng walang kahirap-hirap at muling nagpatuloy sa paghahanap. Sunod ay pinakita ang maraming halimaw na may iba't ibang antas ng banta ang nagsimula ng umatake sa mga bayani, dahil doon ay sobrang nababahala na ang Hero Association. Dito ay pinakita ang isang babaeng halimaw na may kakayahang kontrolin ng iba, at tatapusin na nito ang isang bayani. Buti na lang ay dumating ang grupo nila Fubuki at nailigtas ito. I knew it! The Blizzard Bunch! Sa tournament, matapos talunin ni Lightning Max si Ring Ring, ay sinabi ni Zakos na ang mga kalahok na mahina ay nilalaban sa kapwa mahina. Dahil doon ay nalaman ni Saitama na mahina rin si Zakos kasi ito ang makakalaban niya, nakalista kasi si Saitama sa mga mahina. Sa huli ay sinampal lang ni Saitama si Zakos at natalo na ito kaya tinawanan ito ng mga tao, kawawa. I may have done a bad thing. Ang sunod na naglaban ay si Lightning Max at si Ryu. Kaso mabilis lang na natalo ni si Ryu si Lightning Max. Sunod ay nakatanggap si Genos ng mensahe na may maraming halimaw sa paligid ng tournament, pero sa oras ding yun ay nagsimula na ang laban ng A-class hero na si Snake. On me, old man! Eat knuckles, you bottom! Nakarating na sa staff ng tournament ang balita sa mga halimaw, ganun pa man ay nakumbinsi ito ni Bakuzan na huwag palikasin ang mga tao, kasi marami naman daw martial arts master doon. Si Genos naman ay nag-decide na patayin ang mga halimaw sa labas ng venue, para hindi maistorbo ang laban ni Saitama. Pagkatapos nun ay pinakita na si Snake ang nanalo sa laban. Nagpatuloy lang ang tournament habang si Genos ay nasa labas at pinapatay ang mga halimaw. There is another monster nearby. Be gone! Maya-maya pa ay nakaharap ni Genos ang isang malakas na halimaw na ipis. Sunod ay pinakita si Sourface na natalo ang kanyang kalaban na si Jakuman at binigyan niya ito ng respeto. Tuwang-tuwang pinagmalaki ni Sourface kay Saitama na siya ang nanalo, kaso tumae pala ito kaya hindi nakapanood. Pagkatapos nun ay laban na ni Saitama at Bakuzan, hype na hype ang mga announcer na inilarawan si Bakuzan bilang walang awa na fighter, pero si Saitama ay kalmado lang na tinatali ang kanyang damit. Ilang saglit pa ay lumapit na si Bakuzan at hinawakan ang buhok ni Saitama kaya nasuntok tuloy. You'll go straight. Don't touch my head, dude. Natalo ni Saitama si Bakuzan sa isang suntok kaya sobrang nabilib si Shiryu. Alright then. Sunod ay pinakita ang batang si Teryo, na hindi makapaniwala na natalo ang kanyang idol na bayani. Samantala, pinakita si Genos na nahihirapan na talunin ang Demon Level Awakened Cockroach. Prepared to stop anything in its tracks, even an ultra-fast ninja. Incinerate! Sa huli ay nabigo si Genos na patayin ng Awakened Cockroach dahil nakatakas ito. Pagtalikod ni Genos ay bigla itong inatake ng isang misteryosong nilalang. Samantala, nagtagumpay si Dues na makontrol ang lahat ng alagad ni Fubuki. Dahil sa nangyari ay nahirapan na itong lumaban. Yeah!
Yes! Time for some real punishment! Ayon kay Dues ay inatake niya si Fubuki para makaharap niya si Tatsumaki. That hurts, you Pero sinabi sa kanya ni Fubuki na kapag nasaktan siya ay malalaman ni Tatsumaki. Ilang saglit pa ay isang durog na halimaw ang lumapag sa harap ni Dues at kasunod nito si Tatsumaki. Go on home now, Blizzard. I'll take care of... Team, don't attack them! Sa huli ay nakatakas si Dues at pinayuhan ni Tatsumaki si Fubuki na huwag makisama sa mahihinang nilalang dahil magiging pabigat lang ito tapos sabay lipad paalis. Oh, and would you let the nobodies know in real emergencies if they... Sa tournament ay magkalaban na sina si Ryu at Snake, madali lang na naiiwasan ni si Ryu ang mga atake ni Snake dahil doon ay tinanong ni Snake si Ryu kung paano ito lumakas. Sagot ni si Ryu ay sadyang talentado lamang siya. Tapos sabay sabi kay Snake ng paano ka naging bayani kung ganyan ka kahina, at hindi ka epektibo na maging isang bayani. Matapos nun ay pinabagsak na ni si Ryu si Snake. I am. Understand now? Sunod ay pinakita ang mga natalo na S-Class hero at ang boss ng mga halimaw na si Orochi. Victory is imminent! Oh, Monster King Orochi! Sinasabi ng halimaw na si Cycles kay Orochi na nalalapit na ang kanilang tagumpay. Martial arts into you. Come at me! Oh, what did I say? Single blow Taranka! Sa tournament ay natalo na rin ni Saitama si Sourface. Sunod ay pinakita na narating na ni Garou ang kinaroroonan ni Watchdog pero napigilan ito ng mga halimaw. Habang ang S-Class hero naman na si Child Emperor ay ginamit ang kanyang robot para makakuha ng sample ng Venom at makagawa ng lunas dito. Now that you figured that out, self-destruct! Samantala, sa Hero Association ay may dumating na report na kumikilos na ang mga S-Class hero. Monsters are appearing simultaneously in cities across the country. The Hero Association lacks intel. I found you. Si Child Emperor naman ay tinulungan ng S-Class hero na si Pig God. Dahil sa tulong ni Pig God ay matagumpay na naipadala ni Child Emperor ang anti-venom sa headquarters. Sa tournament naman ay kalaban na ni Saitama si Chozei na for the yabang. Ilang saglit pa ay tinamad na si Saitama na makinig sa yabang ni Chozei kaya sinuntok na niya ito. Unbelievable! Another... Sa kung saan, ang A-class na si Death Gatling ay nagtipon ng iba pang mga bayani para labanan ang 100 Eyes Octopus. Pero pinigilan ito ng S-Class hero na si Flashy Flash at sinabi na manood na lang kayo sa laban. Sa puntong ito ay tatapusin na sana ni Flashy Flash ang halimaw nang biglang nakialam si Tatsumaki. Pagkatapos patayin ng halimaw ay sinabihan ni Tatsumaki na mahina si Flashy Flash tapos sabay alis. Samantala, si Atomic Samurai ay dumalo sa isang pulong kasama ang Council of Swords Masters para talakayin ang problema kay Garou. Kaso sa kalagitnaan ng pulong ay biglang sinabi ng isang Swordmaster na siya ay pumanig sa Monster Association. Naglabas ito ng 3 Monster Cell at pinaliwanag na ito ay nakapagpapalakas pero kapalit nun ay magiging halimaw ang kumain. Nagbagong anyo ang Swordmaster at sinabi na papatayin niya si Atomic Samurai dahil ito ay banta sa mga halimaw. Ganon pa man ay naunahan itong umatake ni Atomic Samurai. Matapos nun ay idineklara ni Atomic Samurai na ang Monster Association ang bago nilang target. Hey! Sweetie who takes it off! A flurry of kicks! But he's stopping just short! Sa Super Fight Tournament naman ay nagsimula na ang laban pero nagpakitang gilas muna si Ryu. Pagkatapos magpasikat ay tinanong ni Ryu kung ano ang layunin ni Saitama sa pagsali. Sagot ni Saitama ay para makaranas ng iba't ibang martial arts. Dahil doon ay nangako si Ryu na ipapakita niya kay Saitama ang martial arts bago sumugod. That was even faster than before! Man, he's really hanging in there. Dito ay aatake na sana si Saitama pero biglang napaatras dahil ayaw nitong matanggal ang kanyang buhok. Akala tuloy ni Ryu ay natakot si Saitama.
Sunod ay hinalipusta ni Shiryu ang mga bayani, at sinubukang hikayatin si Saitama na wag maging isang hero, kasi daw wala itong kwenta at nakakainip. Nagalit si Saitama kaya hinayaan nito na kumonekta ang sipa ni Shiryu tapos gumanti ng suntok. Guess you don't get any stronger. Pinigilan ni Saitama ang kanyang suntok bago ito tumama kay Shiryu, pero lumikha ito ng malakas na shockwave. Kaso dahil sa pagkakatuklas ng pagpapanggap ni Saitama ay tuluyan na itong na-disqualified, pero nang aalis na si Saitama ay bigla itong sinalakay ni Shiryu na hindi matanggap ang nangyari. Now you will understand. I'm not getting to him. Ginamit na ni Shiryu kay Saitama ang pinakamalakas niyang atake pero wala pa ring epekto. Tapos sinabi ni Saitama na alam na niya ang silbi ng martial arts at ito ang pagandahin ng mga atake, dahil doon ay mas lalong nagalit si Shiryu at sumugod. Sa huli ay natalo ni Saitama si Shiryu gamit lang ang puwet. Ayon kay Shiryu ay sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya natalo. Sunod ay pinakita si Genos na nagkaroon na ng malay mula sa pagkatalo. Binigay kay Shiryu ang kampyonato, dahil na-disqualified si Saitama. Ayon kay Shiryu ay iiwasan na lamang niya si Saitama at kakalimutan, pero sa oras ding yun ay dumating ang halimaw na umatake kay Genos na si Gokutsu, kasama ang mga alagad nito, hinarap ito nila Lightning Max at Sneak pero madali lang itong natalo. Here's that. Napag-alaman na si Gokutsu ay isang dating tao na naging kampiyon sa martial arts pero inakalang napatay ito ng mga halimaw. Ganun pa man ayon kay Gokutsu ay kinidnap lang siya ni Orochi at Gyoro, tapos inalok na maging halimaw para maging malakas. Wanted in order to satisfy my ambitions, becoming a monster. Inutusan ni Gokutsu ang mga martial artist na naroon na kumain ng monster cell para hindi niya ito patayin. Natakot ang isang martial artist at kinain nga ito kaya naging halimaw. Incredible! The power! The violence flooding through me! Pero agad itong pinatay ni Chozei na kumain rin ng monster cell para mas lumakas. Pagkatapos nun ay sumunod na rin ang iba at kumain para sa kanilang kaligtasan. The energy! And guys like you just get in my way. Ganun pa man ay mabilis lang na pinabagsak ni Shiryu ang mga martial artist na naging halimaw, pagkatapos nun ay si Chozei naman ang hinarap ni Shiryu. Gumamit si Chozei ng malakas na atake at sinalag yun ni Shiryu para proteksyonan ang iba. Body, quick tiger fist! Sa huli ay natalo ni Shiryu si Chozei kaya si Gokutsu naman ang kanyang hinarap, kaso kaagad lang siyang napuruhan nito. Samantala, nagsimula ng salakayin ni Garou si Watchdog. Si Shiryu naman ay muling bumangon at sumugod. That's it. Fight. Pero biglang inutusan ni Gokutsu ang kanyang mga alagad na banatan ng iba pang mga naroon, bago muling inatake si Shiryu. Is it broken? Natalo si Shiryu kaya ibinigay na ito ni Gokutsu sa kanyang mga alagad. Dito ay humingi na ng tulong si Shiryu kay Bakuzan na nanonood sa Gedli, kaso tumanggi ito at sinabi na galit siya kay Shiryu, tapos kumain ng 3 monster cell upang lumakas, kaso hindi nito kinaya at nawalan ng malay. Ganun pa man sa puntong tatapusin na si Shiryu ng mga halimaw ay dumating sina Lightning Max at Sneak, para iligtas ito, pagkatapos nun ay sabay-sabay nilang inatake ang 3 halimaw. Inaya ni Shiryu sina Lightning Max at Sneak na tumakas, pero nagpaiwan ang mga ito para pigilan si Gokutsu. Dahil doon ay si Shiryu na lang ang tumakas pero inatake ito ni Bakuzan. Sa headquarters ng mga halimaw ay sinabi ni Gyoro na nagtagumpay na silang magdulot ng takot sa mga tao at makakuha ng hostage. Dagdag pa nito ay nagtagumpay rin sila na magparami sa tulong ni Nyan, na nag-recruit sa kulungan at ni Gokutsu na pumunta sa tournament.
Inutusan na ni Gyoro sina Gokutsu na bumalik, kaso ayaw ni Bakuzan kaya tinakot ito ng suntok ni Gokutsu at pinagsabihan na wag mayabang. Tinuro ni Gokutsu kay Bakuzan ang lokasyon ng headquarters bago umalis. Pag-alis ni Gokutsu ay sinabi ni Shiryu kay Bakuzan na hindi na siya lalaban kaya pabayaan na lang siya na mabuhay. Kaso hindi nakinig si Bakuzan dahil ayon dito ay natutuwa siyang mangbanat ng mahihinang nilalang. The other one! Ah! Look at that, the great... Dahil doon ay desperado na sumigaw ng tulong si Shiryu. Help me! Somebody, please! Maya-maya pa ay unang tinapakan ni Bakuzan sina Lightning Max at Snake pero bigla itong kinuha ni Saitama. Naalala ni Bakuzan na si Saitama ang tumalo sa kanya kaya sobra itong nagalit at umatake. Sa huli ay natalo ni Saitama si Bakuzan sa isang suntok lang. Sunod ay formal nang ipinakilala ni Saitama ang kanyang sarili kay Shiryu bilang isang bayani. Ipinaliwanag rin ni Saitama kay Shiryu na sumali siya sa martial arts tournament para maranasan ang martial arts at para na rin sa premyong pera. Sinabi ni Shiryu kay Saitama na merong Monster Association at ginagawa nitong halimaw ang mga tao, tulad ni Bakuzan. Pagkatapos ay pinigilan ni Shiryu si Saitama na umalis dahil baka makasalubong nito si Gokutsu, pero hindi ito nakinig. Ilang saglit pa ay may narinig si Shiryu na mga suntok at pagsabog sa malayo, kaya inakala nito na pinatay na si Saitama at napaiyak, pero nagulat ito nang biglang bumagsak sa kanyang harapan ang putol na ulo ni Gokutsu. Bumalik rin si Saitama at hiniling sa kanya na wag sabihin sa sino man ang nangyari. Tinanong ni Shiryu kung maaari ba siyang maging bayani at sinagot naman ito ni Saitama ng oo. Kaso nang hilingi ni Shiryu kay Saitama na gawin siyang alagad, ay mabilis itong tumanggi. Samantala, kasalukuyang nakikipaglaban si Puri-Puri Prisoner sa isang demonyong halimaw na tinatawag na Free Hugger. Natalo niya ang halimaw sa pamamagitan ng pagyakap dito ng mahigpit. Pagkatapos ay nakatanggap ng tawag si Puri-Puri Prisoner na nahuli ng mga halimaw ang kanyang mga kasama sa selda. Habang naglalakad ay napapaisip si Saitama na sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw, at martial artist ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkabagot. Dumating si King, at pinaliwanag na si Saitama ay masyadong nakafocus sa pagiging pinakamalakas na bayani, kaya hindi na nito nabibigyang pansin ang tunay nitong layunin, na maging pinakamahusay na bayani. Kaso ayon kay Saitama ay mas lalo lang siyang nabagot sa mga sinabi ni King, dahil doon ay sumuko na si King at inalok na lang si Saitama na maglaro ng video game. Sa unahan nila Saitama ay naroon si Garou na naglalakad at sugatan, ayon dito ay natalo siya ni Watchdog, dahil parang hayop ang estilo nito sa pakikipaglaban, pagkatapos ay nakita nito si King at agresibong umatake. Here goes! Get ready to die! Pero sinipa lang ito ni Saitama at tumama sa konkretong pader. Pagkatapos nun ay sinabi ni Saitama kay King ang tungkol sa Hero Hunter at hindi na siya makapaghintay na makilala ito. Samantala, habang nagsasanay si Sonic ay bigla itong inatake. Attacked. That sounds so Ang dalawang umatake ay nakilala ni Sonic na mga ninja warrior na sina Gale Wind at Hellfire Flame. Ayon sa dalawa ay pumunta sila doon para maimbitahan si Sonic na sumali sa Monster Association. Remember? That's because we are monsters. Binigyan nito si Sonic ng Monster Cell tapos umalis. Sunod ay pinakita na nakauwi na si Sonic at plano nitong kainin ang Monster Cell para matalo si Saitama. Sa kung saan ay sinusundan ng S-Class hero na si Zombie Man, si Martial Gorilla. Ilang saglit pa ay nakasalubong nito si Armored Gorilla at inatake pero agad na natalo. Dahil doon ay nag-decide si Zombie Man na si Armored Gorilla na lang ang sundan. Pagkatapos ay pinakita na nakatayo sa taas ng isang gusali si Nabang at Bomb na nabigo na mahanap si Garou. Sa headquarters ng Hero Association ay isang staff ang sinaniban ng isang halimaw at naghatid ng mensahe. I said we've received a message from the Monster Association. Sunod ay pinakita si Sonic na niluto ang Monster Cell at kinain. Think about it. I'm coming for you, Saitama. Natalo si Saitama kay King ng maraming beses sa video game. K.O. K.O. Crap
Pagkatapos nun habang nagpapahinga ay napansin ni Saitama ang kakaibang telepono ni King. Ayon kay King ang telepono ay ginagamit ng mga bayani para tumawag ng backup. Sa headquarters ng Hero Association, kinokontrol ni Gyoro ang isang staff para sabihin na sila ay humihingi ng ceasefire para sa kapayapaan, pero nang pumayag ang isang executive ay bigla itong pinatay ng halimaw. Oops. Guess my finger slipped. Ayon kay Gyoro, ay joke lang ang kanyang sinabi, dahil ang kanilang tunay na plano ay harapin ang buong Hero Association sa isang laban. Dagdag pa nito ay meron lang 3 araw ang mga hero na iligtas ang hostage. Matapos nun ay nag-self-destruct na ang mata ni Gyoro. Get a little freaky! Wait, was that good? Habang ang naiwang halimaw naman ay pinatay ni Super Alloy. Right! What kind of question is that? Sa headquarters ng Monster Association ay pinagmalaki ni Gyoro ang kanilang plano na magbibigay sa kanila ng tagumpay at pinuri ang Monster King na si Orochi. Pero walang pumalakpak na halimaw kaya ginamit na pangtakot ni Orochi ang natalo kay Genos na si Awakened Cockroach at kinain. Please stop it! Stop! He ate it! Isusunod sana ni Orochi si Dues pero nakaligtas ito nang sabihin ni Gyoro na mayroon itong kakayahan na mapapakinabangan. Tinanong ni Orochi kung nasaan si Gokutsu kaya hinanap ito ni Gyoro at natuklasan na patay na pala ito. He's dead. Samantala, nagising na si Garou mula sa sipa ni Saitama at nakita ang A-class hero na si Death Gatling. Nag-decide si Garou na wag muna itong kalabanan pero napansin siya nito. Si Genos ay nakatanggap na naman ng bagong upgrade mula kay Dr. Cosino matapos itong masira ni Gokutsu. Nakarating na sa publiko na ang Monster Association ay nagdeklara ng gera laban sa mga bayani at nagdulot ito ng pagkabahala sa lahat. Habang ang mga halimaw naman ay nagbabalak na pumatay ng mga tao at sumali sa Monster Association, pero lahat ito ay pinatay ni Saitama na lumabas para itapon ang kanyang mga basura. If I don't hurry, I'll miss the garbage truck! Samantala, inuutusan si Teryo ng kanyang mga kaibigan na paalisin sa kanilang hideout ang isang misteryosong lalaki. Pagdating sa hideout ay nalaman ni Teryo na si Garou pala ang lalaki. Natatakot ito na paalisin si Garou kaya umiyak na lang ito. Alright, fine. I'll move to another place. Dahil doon ay binigyan ito ng payo ni Garou na magpalakas ka kung gusto mong respetuhin ka ng iba. Sa sandaling yun ay dumating na si Death Gatling kasama ang iba pang mga hero upang harapin si Garou. Ilang saglit pa ay naramdaman na ni Garou ang mga hero kaya saglit itong tumingin sa almanac ni Teryo para makapaghanda. Batid ni Garou na mahihirapan siyang lumaban sa ganong kalagayan, pero hinarap pa rin niya ang mga ito. Don't shoot up the place. Aren't you a sweetheart? You giving it? Maya-maya pa ay tuluyan ang napalibutan si Garou ng mga hero. You're going down first! Attacks. Shit! They've got me surrounded, and I don't have the Ayon kay Death Gatling ay gusto nilang talunin si Garou para makakuha ng respeto mula sa Hero Association, dahil tanging mga S-class lamang ang pinapansin ng mga ito at isinasantabi ang iba pang masisipag na bayani. Pagkatapos ay biglang nahirapan sa paghinga si Garou at nahilo dahil sa lason, ganun pa man ay pinagpatuloy pa rin ito ang pakikipaglaban. Dito ay pinakita na inaasar ng mga bata ang halimaw na natalo ng hero pero pilit itong pinagtanggol ni Garou sa mga bata. Pagkatapos maalala ang nakaraan ay mas lalong lumakas si Garou. Doing! Oh, did he? Put me down! Napabagsak ni Garou ang 4 na hero kaya nag-decide na sina Death Gatling na wag na itong buhayin. Kaso biglang tumakbo ng mabilis si Garou at pinabagsak si Smileman. Nagalit si Death Gatling at pinaputukan ng baril si Garou pero agad na napahinto dahil lumapit si Garou kay Glasses. Habang binabanata ni Garou ay naalala ni Glasses kung paano siya minaliit sa grupo ni Fubuki at nang niligtas siya ni Saitama. Dito ay pinayuhan ni Saitama si Glasses na sa halip na tingnan ang iyong mga kabiguan, ay mag-focus ka na lang sa pagpapalakas. Kaso sa kabila ng matinding determinasyon ay natalo pa rin ito at si Stinger. That's the spirit. You got lots.
Sinubukan ni Garou na sabihin kay Death Gatling na may bata sa loob ng hideout, pero hindi ito naniwala at ginamit pa rin ang kanyang Death Shower. Matagumpay na na-deflect ni Garou ang lahat ng bala para hindi tamaan si Terrio, pero ayaw pa rin sumuko ni Death Gatling at muling umatake pero madali lang na natalo. Pagkatapos nun ay tumakas si Terrio nang makita ang mga sugatang hero. Pupunta sana si Garou sa hideout para uminom ng tubig pero biglang dumating si Genos na tumugon sa backup signal ni Glass. Received a call for assistance. You will be eliminated. Machine gun blows! I see. Samantala, hindi pa rin matalo ni Saitama si King sa video game, kaya sobrang naiinis na ito at dumami ang ugat sa ulo. Sunod ay nag-vibrate ang telepono ni King, kaya nalaman nila na may nagaganap na bakbakan. Pagkatapos ay tinanong ni King kung nasaan si Genos kaya biglang naalala ni Saitama ang nasirang si Genos at nag-decide na hanapin ito. Samantala, nagsimula na namang umatake si Garou at ginamit nito ang estilo ni Watchdog. Nagawang maipit ni Genos si Garou sa isang puno gamit ang kanyang robot na kamay, pero nang tatapusin na niya ito ay bigla itong nakatakas. Naghanda si Genos ng isa pang pag-atake pero bigla itong sinalakay ng mga halimaw na gustong tulungan si Garou, ganun pa man ay mabilis lang itong nakawala at pinatay ang mga halimaw. Sa puntong ito ay handa na si Genos na tapusin si Garou, pero bigla itong sinipa ni Bang sa ulo at tumilapon. Sinundan ito ni Bam na pinatay naman ang mga halimaw. Dahil doon ay si Bang naman ang makakalaban ni Garou, pero bago yun ay naalala muna ni Bang ang unang pagkikita nila nito. Opponent like this. Damn it. I'm blacking out. Sa itaas ng nagaganap na laban ay naroon si Phoenix Man na iniisip kung paano niya may tatakas si Garou. Habang si Bang at Bam naman ay nagsimula ng banatan si Garou nang walang awa. No shame, ganging up on me like this. Even if I put on a sob act and... But that's impossible. Naalala ni Garou noong bata pa siya ay meron siyang sikat na kaklase na may pangalan na Tachan, at palagi itong pabida. Lagi siya nitong ginagawang kontrabida at tinutulungan pa ito ng iba na bulihin siya. Dahil doon ay naisip ni Garou na gusto lamang ng mga tao na maging bayani, upang talunin ang mga mahihinang nilalang. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng lakas si Garou na patigilan sa pagsugod sina Bang at Bam, sinamantala yun ni Phoenix Man para maitakas si Garou. Titirahin sana ni Genos sina Garou at Phoenix Man ng malakas na atake, pero nasalag ito ni Elder Centipede na nagdulot ng pagkawasak sa paligid, kaya kinailangan nila Bang na balikan ang mga hero at iligtas. Habang lumilipad ay pinagsabihan ni Phoenix Man si Garou, dahil hindi nito tuluyang tinapos ang mga bayani na nakalaban nito. Ganun pa man ayon dito ay ayos lang dahil si Elder Centipede na lang ang tatapos sa mga hero. Ayon pa dito ay ang tanging bayani lamang na muntik nang makapatay kay Elder Centipede ay ang rank 1 sa mga S-class hero na si Blast, na hanggang sa oras na yun ay hinahanap pa rin ni Elder Centipede para paghigantihan. Pagkatapos nun ay nagsimula na sila Bang na salakayin si Elder Centipede. What an amazing move! Matagumpay ang ginawang atake nila Bang at Bam kay Elder Centipede, kaso pinalitan lang nito ang nasira niyang armor na parang walang nangyari. Dahil doon ay naisip ni Genos na kalabanan si Elder Centipede ng mag-isa, para mabigyan ng pagkakataon si Bang at Bam na mailigtas ang mga natalo na A-class heroes.
Naputol ng halimaw ang katawan ni Genos pero muli niya itong naibalik tapos muling sumugod. You are mistaken. You are the one who will melt! Nasunog ng atake ni Genos ang loob ng katawan ni Elder Centipede pero mabilis lang itong nag-recover. Sobrang nadismaya si Genos sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang talunin ang Behemoth Dragon level na halimaw. We're going to have to run for it! Dito ay napilitan si Bang na harapin na lamang ang halimaw para pigilan ito na magtungo sa lungsod, pero biglang dumating si King na may dalang megaphone at sinabi nito kay Elder Centipede na kasama niya si Blast. Lumalabas na tinanong ni King sa Hero Association ang pinakaikinagagalit ni Elder Centipede kaya alam nito ang tungkol kay Blast. Pagkatapos nun ay agresibong sinugod ni Elder Centipede si King. Natalo ni Saitama si Elder Centipede gamit ang isang seryosong suntok, tapos nagulat nang makita doon si Genos. Tinanong ni Genos si Saitama kung ano ang kulang sa kanya at sinagot ito ni Saitama ng lakas. Buong pusong tinanggap ni Genos ang sinabi ni Saitama at naniwala na sa hinaharap ay lalakas rin siya tulad nito. Soon you will meet Lord Orochi.